ARTA official statement. Hindi, ARTA official. Sa ARTA pala yung ano, yung statement na to galing. Ano? Ayon mismo sa World Bank, angat ang Pilipinas sa regulatory, Tagalogin na lang natin. Okay? Ayon mismo po sa World Bank, angat ang Pilipinas sa regulatory framework and public services sa second Be Ready report. Ano po ba to? Ano po ba to? Ano bang kahalagahan nito? Ibig sabihin po, anong factors ang nagpataas sa ating grado? Yung ranking po natin, ano po ba ang nagpataas? Ayan. Mas maayos na proseso para sa mga negosyo, yan. No, pinapabilis na po ang pagrehistro ng negosyo mula average na 75 days nung nakaraang taon po 2024 53 days na lang. Ngayong 2025 at siguro ngayong 2026 mas mapapaikli pa, no. Mas kaunting hintay, mas maagang kita, mas maraming trabaho, di ba? O ano pa? Labis na nabawasan na po ang red tape, 'di ba? Yung tinatawag na red tape, mas malinaw na ang mga patakaran, mas diretso na ang proseso, mas maayos ang transaksyon sa gobyerno. Kasi pag habang marami pong proseso, 'di ba? Nasisingitan nila 'yan ng mga paraan para magkaroon ng korupsyon, yung mga tinatawag na fixer, 'di ba? Tapos mas gumaan na nga daw po ang serbisyo, no? Patuloy ang reforma para gawing mas mabilis at simple ang serbisyo. Mga pagbabago, mas ramdam na ngayon at pinapalawak pa. Yan po yung mga factors na makakaapekto sa ranking po natin sa international ranking. At ito nga po, magandang statement po yan ng ARTA, yan, no? PH posts strong performance in regulatory framework. Ayan. Yan, tinagalog ko na para po sa inyo kasi importante po 'yan kasi diyan po natin malalaman kung maganda ang tingin sa atin ng sa ibang bansa. Alam nyo nung panahon ni Digong, 'di ba? Hirap na hirap po tayo umutang at meron pong mga ido-donate sana sa atin hindi na tutuloy, 'di ba? Kasi nangyari yung sa Yolanda, 'di ba? 'Di ba yung Yolanda, 'di ba, panahon ni Pinoy, 'no, panahon ni Pinoy. Yung mga ang mga ano po dun dinonate, balak pang taksan hanggang sa hindi na po napamigay, 'no, nabulok na lang. Ganyan po kawalang ya ang mga ano, kapag hindi po competent ang ating mga namumuno, yung mga ganyang bagay, nasasayang, 'no. Parang si Sara Duterte, yung 5.6 billion na para sa pagkain sana ng mga estudyante sa nung panahon na DepEd secretary siya, imbis na ipamahagi sa mga estudyante, hinayaan lang pong mabulok. No? So, yan po lahat yan konektado sa pagiging leader, sa pipili po tayo ng leader na sufficient magtrabaho, 'di ba? 'Di ba? Napapangalagaan ang ating pangalan sa international community, 'di ba? Sa buong mundo, 'di ba? Ginagalang po tayo ngayon. Ito pala dapat. Yan po ang magandang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos pag humarap siya sa mga tao. Talagang siya, no? Kumbaga lumilevel siya. Iharap mo diyan si Sara Duterte. Ituk. Pinadescribe yung SONA, imbes na i-describe niya yung SONA, siya dun sa mga hindi maintindihan yung numbers. Napakababaw, no? Napaka-predictable ni Sara pag nagsalita, no? Kababawan lang ang lalabas sa bibig niya, di ba? I don't want to answer the question. Next. I don't want to answer that question. Next. I don't want to answer that question. Next. Nakita niyo ba yun? Yung ganong press con? Nagpa-press con ka pa. Ayaw mo naman pala sagutin lahat ng tanong. Namimili ka ng tanong na mababaw. Ang gustong tanong ni Sara Duterte, ano pong pinaka-paborito mong palaman ngayong Pandesal Day? Ay,
Ay, Diyos ko, day, gusto niyo maging presidente yan. Putik. Pag yan ang presidente, wala na mga ganitong World Bank. Ang pag-uusapan natin, paano magtapon ng basura. Sa tamang lalagyan. Paano magtanim ng puno. Importante po yan, ha? Magtanim ng puno. Pero magsasayang tayo ng 5.6 billion, no? Hindi natin ipapamahagi sa mga batang nagugutom sa paaralan, no? Sasayangin natin ang 5.6 billion. Pero okay lang yun. Sara Duterte yun eh. Okay lang yun. Magsayang ng 5.6 billion. 1 billion na na alam mo yung mga Adobe software o yung mga license ng mga Adobe. Yan, bili tayo niyan, 1 billion pesos. Yun pala, hindi gagamitin ng mga teacher. Diba, dapat nga ano yan eh, krimen yan eh. Yung mag-aaksaya ka ng gastos, di ba? Dapat krimen yan. Dapat yan palang grounds for impeachment na yan. Dapat gumawa ang kongreso ng ganyan, di ba? O yung mag-aksaya ka ng 1 million na pagkain, ang laking na nun eh. Dapat nga, may ano ka na rin nun, may penalty ka na rin nun, di ba? Kunwari, isa kang politiko, nag-aksaya ka ng 1 milyon. Di ba? Sa isang proyektong hindi nagagamit. What more sa 5.6 billion? 5,600 million pesos. Ganun po kalaki yun, no? Di ba? 10 taon na gumastos ka ng 1 million pesos. Tama ba? 10 taon. 20 million. Ay, 20 years. Kasi 365. Yeah. 365, 1 million. 1 million pesos a day, gumastos ka po, aabot lang yun ng 365 million sa loob ng 1 taon. Sa loob ng 10 years, di ba, 3.6 billion lang ang gagastusin mo. Ibig sabihin mo, 1 milyong piso sa kada isang araw gagastusin mo sa pagkain sa loob ng 10 taon, hindi mo pa rin mamamatch yung sinayang na pera ni Sara Duterte na 5.6 billion. No, bihinayaan niya lang mabulok. No, nasa COA report nila yan. Di ba? Di ba? Kapag meron po tayong mga incompetent na mga leader, it also, kumbaga, equal lang yun sa mga corrupt na politician, no? Kasi nag-aaksaya ka ng budget. Diba? At yan po mga pinagsasabi natin, meron po tayong resibo dyan, di ba? So, kung meron po tayong mga incompetent na mga politiko, gagawin natin presidente, kagaya ni Sara Duterte, hindi tayo makakakuha ng mga ganitong ranking, na tataas tayo ng mga ranking, di ba? Wala. Okay, shoutout muna po tayo ha. Yan, medyo mainit eh. Ayan, Rolex 41139, yan, shoutout po sa iyo. Rowena, Miel, yan, shoutout po sa inyo. Ardian, Caroline, Romeo, Viola, yan, shoutout po sa inyo. Delia Rosario, shoutout po sa inyo. Hello. Yan, so, yan, salamat. Ang dami na agad po natin, ha. Ayan, sabi ni Rolex, tama ka noong Yolanda, nasira na lang, di nila itinulong sa biktima ng Yolanda. Yan po kasi yung tinatawag ng mga red tape, no? May mga proseso pa, kapag donation, importation, kailangan ng tax. Ngayon, hindi nila makategorize kung ang donation ay importation. So, bibigyan pa ng tax. Sino sasagot ng tax? Yun, hanggang nabulok na. Mga tao sa gobyerno, guys, kahit matatanda na yan, yung iba dyan, wala pa ring utak. Yan po yung problema dyan. Di ba? Wala eh.
So ayan guys 'no, yan po ang patunay na meron po tayong maayos na gobyerno ngayon at tumataas po ang ating ranking sa world 'no, sa buong mundo 'no at, ginagalang po ngayon at nirerespeto ang ating presidente si Bongbong Marcos. At kung papalitan po natin 'yan ng isang, Sara Duterte, eh, boom! Wala, ano tayo niyan 'no, the longest na naman ang Pilipinas. Ha? Anong English ng bobo? Kunwari pa kayo diyan, wala kayong ChatGPT, Anong anong English ng bobo? Kunwari pa kayo diyan, wala kayong ChatGPT, Stupid 'no? Grabe 'no? Wala na, ngayon ayaw na magsalita sa harapan ng camera ni Sara Duterte kasi parami ng parami yung mga meme na ginagawa. Happy World Pandesal Day! Ang pandesal ay, hindi siya ordinaryong palaman. Pandesal? Hindi ordinaryong palaman? Sarap banatan si ano 'no, Sara Duterte 'no, kahit araw-araw natin banatan yan 'no. Ayan, oplok daw boss, yan. Sara ata English nun, oo. Bobo, Sara English. 'No, grabe 'no, sarap banatan, yun lang ang naging topic natin buong araw, tatawa na tayo 'no, masaya na tayo 'no. Pero siyempre pag-usapan natin ang iba pang, mga interesting topic 'no.